Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po, gagawa po natin ng reaction video at tatalakayin po natin ngayon. Title po nito, Umano'y Gentleman's Agreement sa pagitan nina FPRRD at C. Paimbestigahan sa Senado. Ito po ay hatid sa atin po ng Frontline Pilipinas News 5 Everywhere. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po nilalabas po agad ang reaction video. Simulan na po natin to para po malaman po natin ng topic na to. Let's do this. Tinawag ni Senador Risa Hontiveros na katraidora ng gentleman's agreement na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Gusto niyang paimbestigahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dapat lang talagang paimbestigahan yan, no, para po malaman po natin kung talaga pong legit po yan na meron po silang gentleman's agreement. No? Kung sino po ba talaga nagsasabi ng totoo. Kasi po, pag hindi po na-imbestigahan yan, no, malaking gulo po talaga yan. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. China is Gusto nang paimbestigahan ni Senator Risa Hontiveros ang issue sa kung meron nga ba o walang gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Yan ay para pigilan ang rehabilitasyon ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. Tama, no, tama 'yun, no. Para sa akin, no, ako hindi ko po trip to masyado si Hontiveros, no, pero po, no, tama po siya doon sa point na 'yan, no, na dapat po talagang imbestigahan po 'yan, yung pong gentleman's agreement po na 'yan, para po talaga malaman natin kung talaga pong legit po 'yan. At syempre po, kasi po alam na po natin 'yan, di ba? Na talagang kaya tayo binobomba ng water cannon talaga ng China dahil po alam po nila na meron po talaga silang agreement ni Duterte. Di ba po? Kumbaga, para sa mata po ng China, tayo po ang lumalabag sa kasunduan. Pero po, di ba, hindi nga po yan i-honor o hindi po yan ino-honor po ng ating present pong presidente na si PBBM. Kaya dapat po talaga maimbestigahan yan. Tama po dito si Senator Hontiveros. Pero ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, ang mga pahayag at resolusyon ni Hontiveros ay patunay ng matinding kamangmangan ng senadora sa Aroy. batas. Kung siya'y maninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis, hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Pagkain, Dagdag pa ni Roque, ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig o at ang pagkain? Or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa ayungin kaysa tayo mawala. Andun na nga tayo sa point na yon, pero ikaw kasi, Roque, no, parang hindi ka kasi Pilipino kasi sinasabi mo pa, di ba, na dapat sumunod na lang itong si President PBBM doon sa rules na inimplement ni former President Duterte, na yun nga na parang sinasabi mo na yung sa gentleman's agreement na yun parang hindi magka-tension, pero maling-mali po kasi talaga yun eh. Meron po tayong sariling bansa, meron po tayong soberanya, meron po tayong teritoryo na dapat po nating protektahan. Hindi po tayo dapat humahalik sa puwet ng dayuhan. Yun po yun eh. Yung pag-iimbestiga po dyan para po malaman po kung totoo po ba yung gentleman's agreement, yun po ay para po malaman po ng taong bayan, nating lahat. 'Di ba? Kung meron po bang ganyan, kasi nga po tayo po ay talaga pong hindi tinitigilan ng China. 'Di ba? Na pambobomba po nila ng water cannon at panghaharas po nila sa atin. Yun lang yun eh. Para po transparency rin po yan po sa taong bayan na bumoto po sa inyo. 'Di ba? Diyan sa lalo na po sa mga dati pong kasamahan po ni President Duterte at kay Duterte. nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibocho Doro na Ito, hindi magaling tayo to. dapat mahulog sa patibong ng China tungkol sa mga usapin ng pangako. Tama. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang EO-57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin nitong maritime security. Ayan ang magandang gagawin talaga ni President Bongbong, no? Palakpakan natin yan.
Dahil po talaga, dapat po talaga meron po tayong ganyan. Para po hindi po tayo kinukubkub ng China. Kasi po sobra po sila eh. Kahit po hindi po talaga nila teritoryo, no, talagang talagang ayaw nilang tumigil, no, napaka-bully po talaga ng China, no. Kumbaga, porket malaking bansa sila, ginaganon-ganon tayo. Kaya ito po, nagtatrabaho po ngayon ang ating presidente, no, President Bongbong Marcos. Saludo po kay President Bongbong. At may pangil po, no, meron po tayong lakas talaga ngayon po na pinapakita dito po sa China na hindi po tayo basta-basta. Ika nga sa mismong salita po ni President Bongbong, no, we will not yield, di ba? Hindi po tayo aatras, no, hindi po tayo paghagapi lang ng ganon-ganon dito sa China, di ba? Kasi po talaga, meron po tayong soberanya, meron po tayong teritoryo, karapatan po natin yan na protektahan yan. Kaya kudos po dito sa ating presidente at syempre po kay Secretary Teodoro, no, napakagagaling po nila. Maipasaman, paano naman kung paulit-ulit pa rin namang haras ang China? I know the mood of the public is frustrated. Let me just state that our resupply missions will never stop. Our resupply Dapat lang. missions to EU ensure our commitment to maintaining BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. Dapat lang kasi kailangan nating postehan talaga yan. Kailangan po hindi mawala ang BRP Sierra Madre kasi outpost po natin yan eh. Yung sinabi ko nga po sa isa kong reaction, no, hindi po pwedeng mawala po yan kasi po yan po ang ating bantay dyan. Lalo na po pag nawala po ang BRP Sierra Madre dyan, mawawalan po tayo ng bantay dyan. Nako, kukubkubin na po lahat ng China yung teritoryo po natin, no. Maganda po talaga nandiyan dyan yung BRP Sierra Madre. Kaya kahit ano pong mangyari, kahit na hindi pa rin sila tumigil na pangbubuli po sa atin, kailangan po talaga tuloy pa rin ang resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre. Pagtitiyak ng National Security Council, gagawa sila ng paraan para magtuloy-tuloy ang resupply mission. Sa gitna ng issue, naghahanda naman na raw ang bansa para sa Trilateral Summit sa Yun. pagitan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Yun na, no. Eto, dito na lalo manggagalaiti si China. At manginginig na si China kasi may trilateral agreement na magkakaroon sila ng meeting, no. Si Biden, yung ng China ng Japan saka si President Bongbong. Napaka no. Kumbaga dito pinapakita ng tatlong bansa na yan na hindi uubra talaga ang China. Nako, ito dito talaga manggigigil na talaga tong China, no. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, inaasahang pag-uusapan sa Trilateral Summit sa US ang pagpapaigting pa ng maritime cooperation Yes. activities sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Gayon din ang iba pang aspeto tulad sa ekonomiya. Gaganapin yan sa White House sa Amerika sa pagitan ni US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Marcos sa April 11. Nagbabalita mula sa Frontline Market. Ayun, no, atin pong nagawan po ng reaction to. Ang comment ko lang po dito, ayun na nga, no, sa April 11 po magkakaroon po ng Trilateral Summit po, no, ang tatlong magigiting na leader ng tatlong bansa ng Pilipinas, US at ng Japan. Dito po papakita po talaga nila na talaga pong, nako, manginginig na po ang China talaga dito, no. Ang lalaking bansa po niyan, lalo na po ang US at ang Japan, no. Talaga pong todo suporta po talaga mga bansa. At hindi lang po yan, no. Marami pa buong bansa tulad ng South Korea, India. Pati po ang European Union po ay nasa po natin, no. Nakasuporta po sa atin. Kaya po ito po talaga ay nagpapakita lang po talaga na tama po tayo ang Pilipinas kasi po nakasuporta po ang mga bansa na yan sa atin. Kasi po kung tayo po talagang pinagmumulan ng gulo na yan, hindi po tayo susuportahan ng mga bansa na yan, ng malalaking bansa na yan. Maraming salamat po, na see you all sa susunod ko pong reaction and comment video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.